Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yun, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Magandang buhay. Oo, biyahe ni Koy. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, magandang buhay po sa inyong lahat dyan at nakikinig po kayo sa Radyo Pilipinas kung saan ang boses ng ating Pangulo ang radyo ng bansang Pilipinas. Ano pa nga ba? Ito'y mainit na mainit ngayon ng usapin patungkol dito sa pagbubunyag daw di umano ni Saldico. Ako? Oo, ngayon teka muna baka maghanap yung ating mga manonood kung nasaan yung ating mga kasama. May mga personal hong mga lakad. Opo, ha? Si Sangkay ngayon nag-aalaga ng asawa at matagal nga tayong wala. Nung nakaraang Sabado nga. Partner, kakauwi lang natin galing ibang bansa. Kakauwi lang ho namin galing ibang bansa. Pag-uwi ng ibang bansa, ang sumambulat sa atin ay itong problema. Hindi naman problema yan. Kailangan lang na matalas ng isipan. Correct. Oo. Actually, pinagtatawanan nga ngayon si Saldico Tignan mo naman yung itsura. Patol na patol yung mga DDS, ano? Unlike partner, to komento ko lang. Komento ko lang. Sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, komento ko lamang. Pawang sinaking ang sinasabi ho dito, base ho sa nakita ko sa kanya. Magkaiba na yung mukha ni Saldico simula nung siya ay nasa Pilipinas. Parang kung nakita natin sa Kongreso to, may matipunong matipuno fresh na fresh. Fresh na fresh Poging-pogi ang datingan Parang hindi mahuhulugan ng ng 1 milyon sa bulsa Parang para bang sinabi mo na pag pumapangit mapupunta sa DDS, ganun. Hindi, what I mean, partner, is nakita natin siya ngayon na sobrang stress sa nangyayari. Pumayat, partner. Yung toksidong suot niya halos parang maging hangir na. Hangir na sa katawan. Ganun yata talaga. Alam nyo, mga kababayan, lagi ko itong sinasabi sa aking channel, napiliin na lang natin yung normal na buhay, simpleng buhay, kaysa ho ganyan, marami hong pera at inaakusahan ng samot-saring mga issue ng pandarambong pagnanakaw, pangungulimbat ng kwarta sa bayan. Mga kababayan ko, siguro ngayon naiisip niya na parang mas okay pa yung buhay ni biyahe ni Kuya tsaka ni Mike Cervera. 'Di ba? Ngayon, ang nakakapagtaka ngayon, walang-wala talaga itong mga DDS, itong kampo ng mga Duterte, tukuyin na natin. Na para bang kahit na desperado na, papatulan na nila. Yung diba? mga ganong usapin. Kaya lang, partner, magwa-warm up lang ako. Medyo magiging mainit tong one-on-one natin at ibang klaseng banatan po ito, mga kababayan. Kaya tumutok po kayo dito sa Radyo Pilipinas at makinig po kayo ngayon dahil napakaganda ng ating pag-uusapan. Partner, unahan mo yung banat na ito. Ito na nga. Banatan na natin. Kasi nga, nung kahapon, may part 1 daw. At talagang napakaraming tumuligsa ng mga mahuhusay, mga eksperto sa pagdating sa pag-aanalisa sa usaping politika. Alam mo, partner, I'm very happy for the Filipino people. Bakit? Sobrang tuwang-tuwa ako. Alam mo kung bakit? Yung mga banat na nilabas ni Saldi from the first video, nilabas niya, nasabi niya magsasalita na ako, ito na ako, dinawit niya ng dinawit itong nito ni Saldi ko yung ating Pangulo. Habang dinadawit niya, ang mga Pilipino marunong magsuri. Yun! Marunong na mag-fact-check. Yun! Ang pinakamaganda, partner, hindi kumakagat sa publiko yung sinasabi ni Saldi ko because ang hinihingi ng taong bayan, ito, Saldi, makinig ka sa akin.
Sabi ko ito, sinasabihan kahapon pa kita sinasabihan. Ah. Umuwi ka ng Pilipinas, Tapos? mag-oath ka, Tapos? harapin mo yung kaso, patunayan mo sa korte. Because alam na ng taong bayan na yung ginagawa niya isang malaking character assassination. Actually, yan na rin ang panawagan ng simbahan, Diba? ng CBCP. Oo, na sinasabi nga yan ay isang malaking usapin na dapat idaan sa tamang Forum. idaan sa tamang lugar, sa tamang venue at pag-usapan. Correct. At kailangan ay maging maging tapat. Oo. Sa Doon sa sinasabi. sinasabi kasi hindi basta-bastang aligasyon 'yan. Kasi partner, ginagawa niya kasi. Kaya ako sinasabi kahapon pa na yan ay isang character assassination. Sa programa natin sa Mengador, sinasabi ko nga na character assassination ito. Kagaya lang to ni Gutesa na nilabas ni Senator Marcoleta. Parang mga asong pagkagat, takbo agad. Takbo agad. Tingnan natin ito kasi sa tingin ko, ang hinahanap ng taong bayan ngayon, ang gusto mangyari ng mga Pilipino, kung talagang totoo ang sinasabi mo, Correct. labasan mo ng ebidensya, Correct. labasan mo ng resibo ang taong bayan, umuwi ka ng Pilipinas, Tama. at mag-oath ka. Meron pa nga sinabi ang attorney ng bayan na si attorney DJ Jimenez. Pwede ka naman pumunta sa konsulado kung nasang bansa ka ngayon. Di ba? At panumpaan mo yung iyong Salaysay. salaysay. Di ba? Pero alam mo, simple. pero alam mo, etong nangyari na paglantad ni Saldico, at tuwan-tuwa ang kampo ni Duterte. Bakit ka mo? Nagpapalakpakan sila. Oo, nag-celebrate pa nga Oo. Yung isang naakusang, sabi daw bading na senador, ay kasama pa nga ganito yun Oo. Hindi nila alam na ikinakasira nila lalo. Correct. Dahil nga sa mga nakaraan na mga paglabas nila ng mga aligasyon labang kay Pangulo, hindi na nalalayo ito. Ito nga yung nilalabas ni Saldico. Kung iyong matatandaan, naglabas sila ng ano ba tawag yung ayokong sabihin sinalsa, ano ba yun? Yun na yun, no? Basta sinalsal nila yung issue na yan. Kumbaga sinalansan nila Oo, hindi. Sinalsal talaga nila yung issue ng Pulburon video. Ay, dati. Oo, dati. Na ang ending, Wala rin. peke din. So, ngayon, ang mga Pilipino, ang opinion, nangyayari ngayon na ang duda ay ganyan din. Gawa-gawa nyo na naman uli yan dahil nga may gagawin kayo na pagtitipon na sinasabi nila prayer rally na ngayon lumalabas gusto palang pababain si Pangulo. May hidden agenda. So ibig sabihin, ito nalaman ngayon ng taong bayan ito, nalaman from the beginning. Sa paglabas ni Saldico ng kanyang mga video na may pamagat na 1, 2, 3, takbo. Sinabay nila sa paparating na peace rally ng INC. At yung peace rally ng INC na tutumbukin ay ang panawagan ang animoy kapayapaan at malalaman ng taong bayan ngayon na ito ay isang sunod-sunod na propaganda. May balita pa nga ako, partner. na ano? Si the former president may pinaabot daw na mensahe sa kanyang anak na si Pulong. Ayun na nga yung para bang nananawagan sa mga men in uniform, sa PNP, sa AFP, itong matandang si Digong na nakakulong. Oo. 'Di ba? Pero alam nyo, kung meron man akong hahangaan na pananaw at mensahe, ito pong mensahe ng CBCP. Bakit? Bakit Ano ka yung mo? mensahe ng mga Gusto mo kapatid basahin natin ko? Katoliko? Sige, Basahin ko sabi ng Tagalogin ko na para mas maintindihan ng marami nating kababayan. Ito. Kaugnay ng mga malubhang paratang kamakailan na ginawa sa publiko ni Congressman Saldico ang kumpirensya ng Catholic Bishop ng Pilipinas ay nananawagan ng katotohanan, katarungan at angkop na proseso upang mangibabaw kung ang kanyang mga akusasyon ay talagang kapanipaniwala at malaki, sabi rito, hinihikayat namin siyang
bumalik sa bansa. O, Okay. tulad ng panawagan natin. Oo. Bumalik sa bansa at isampa ang kanyang mga singil sa harap ng wastong mga otoridad. Correct. Hindi sa social media. Ito napakaganda na sinabi ng simbahan ng Katoliko. Ewan ko na lang sa iba, no? So, eto na. Hinihikayat namin siyang bumalik sa bansa at isampa ang kanyang mga singil sa harap ng wastong mga otoridad. Sa ilalim ng panunumpa at suportado ng napatunayan na ebidensya. Ibig sabihin kailangan may sapat kang mga bit-bit na resibo para magpapatotoo at maging sumuporta sa lahat ng mga inaakusa mo. Ganon. Kasi partner, mahaba ito. Tapusin ko Mahaba muna. ba Eto na mga kababayan. Suportado yon. Ang mga pampublikong pagpapahayag. Sa social media, gayon paman na kababahala ay hindi maaaring maganap sa formal na sa patotoo. Ayan, formal na patotoo. Siya na angkop na mga legal na lugar para sa kabutihan ng bansa. Totoo naman, di ba? Ang mga nasabing pag-aangkin ay dapat suriin ng malinaw, walang pasubali at alinsunod sa pamamahala ng batas. Kita mo? Di ba? Nag-iingat din tayo. Sabing ganun, laban sa pampublikong pagsasamantala sa mga paratang na ito, lalo na kung pinakawalan sa mga sensitibong sandali na maaring mag-inflame sa publiko o gagamitin upang maimpluwensyahan ang mga kinalabasan sa politika. Grabe tong mga malalalim Ang lalim mag-translate ni dyan ng Tagalog. Ito pa. Nasaan na? Ayun na. Sabi pa rito, ang mga taong Pilipino ay karapat-dapat sa kalinawan, hindi haka-haka. Ayan Hoy, iano mo to. Sa mga nanonood, tandaan nyo itong sinabi. Maganda ito. Tingnan nyo sabi rito, ito na. Ang mga taong Pilipino ay karapat-dapat sa kalinawan, hindi haka-haka. Katotohanan, hindi alingaw-ngaw. Correct. Kita mo? Pananagutan, hindi pagmamanipula. Para bang kulang na lang ituro talaga yung mukha ni Saldico dito na parang sinasabi, duda kami sa pagmumukha mo. Akin lang yun Akin lang yun. Nag-apila kami. Umaapila kami sa lahat ng mga partido na kasangkot upang kumilos ng may katapatan, katapangan at responsibilidad. Siguro nananawagan sa ating mga mambabatas, sa lahat ng may kinalaman dito na maging tapat daw kayo. Eto na. Nawa, eto na. Nawa ang bawat takbang na ginawa sa bagay na ito ay maglingkod sa sanhi ng hustisya. Hindi yung dinadaan sa social media, parang ganun, At palakasin sa pamamagitan ng pagbura. Ang aming tiwala ng mga tao. Tingnan mo, ang aming tiwala ng mga tao sa mga institusyon na itinalaga sa pag-iingat sa ating demokrasya. Para sa komperensya ng Catholic Bishop ng Pilipinas. Ano masasabi mo dyan? Ako, isa lang.
dahil pare-parehas tayo ng panawagan, kung ang ating mga kapatid sa simbahang katoliko, ay nananawagan ng pagkakapare-parehas ng ating mensahe, ay kailangan itong mangyari, no? Kailangan itong i-implement. Kumbaga what I mean is this is the time, panahon na para tapusin na yung korupsyon sa Pilipinas. Yan na at nga kung may katotohanan man ang sinasabi ni Saldico at hindi to haka-haka at fake news, kagaya ng ating nilalabanan, magandang umuwi siya sa Pilipinas dahil ito yung panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ang tunay na laban nasa Pilipinas, wala sa social media. Kasi ang ibang laban sa social media yung laban doon, hindi mo masasabi, hindi mo ma-justify. May social media rin naman daw sa Pilipinas. Meron social media sa Pilipinas. Pero, hindi mo ma-justify doon kung tama o totoo ang sinasabi ni Saldico. Kasi malaking tao ang pinaratangan niya dito. Kaya lang, ito nga ang mga kampo ni Duterte, naniniwala daw sila. Ngayon nga, bayani na daw nila ngayon si Saldico. Anak ka ng pusang samantalang dati, galit na galit sila at minumura nga nila yan. Halos kasok-lamsok-laman na. Pinagrarally nila yan. Di ba? Talaga naman. Syempre, ngayon, para bang inaano nila sinasamantala nila yung pagkakataon. Kasi, na desperado yung mama. The only way, kasi ganito yan napansin na to ng taong bayan and nakita na madlang people to. Ng mga millennials, Gen Z, Gen X. So, sa lahat ng mga tao na nakikinig sa Radyo Pilipinas, alam nila kung bakit nila sinasabayan to si Saldico ngayon. Alam mo reason kung bakit ito, partner? Wala na kasing chance. Biruin mo, partner. Corrupt na senador. Corrupt na kongresista. Kontraktor na mga mayayaman na pumaldo sa pera ng taong bayan. Sino-sino yan? Hindi ko nababanggitin. Partner, para mahaba, abutin tayo kinabukasan. Sobrang dami. Diba? Mga taong involved dito, ultimo sa mayor, governor hanggang pababa, tatamaan na. Dahil sa matibay na kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos, natapusin na ang korupsyon. Correct. Sa Pilipinas. Dahil sa kagustuhan ng mahal na Pangulo na gano'n, ito ang kapalit. Yan. Pilit siyang ibababa ngayon ng mga tao na yan. Binabaliktad siya ngayon. Bakit, partner? Ito yung pinakamahalagang malaman ng sambayan ng Pilipino. That's why I'm very happy kasi naririnig tayo ng buong bansa ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre. Dahil sa Radyo Pilipinas. Naman. Dahil malalaman ng taong bayan ngayon yung kabulastugan na ginagawa nila. Dahil ang paraan na lamang na makakalusot sila sa problemang ito ay ang pababain si Pangulong Marcos, ipalit si Sara Duterte. Yan na nga, meron nga nag-leak na na hindi nyo nalalaman. Sabi naman dito, ito babasahin ko lang sabi rito, na hindi, the Senate coup failed. Ito nabasa ko lang, na i-post ng ating mga kaibigan sa kanilang mga social media, babasahin ko lang. Nagsi-circulate na naman ito ito. Ang pitch ni Chis Escudero sa majority senators ay, tumawid na kayo sa amin by November 17. Iluluklok na si Sara Duterte, solve na ang problema nyo. Bakit? Siyempre, di ba maraming problema dahil ngayon nabubuyang-yang yung kanilang mga pangungurakot, pangungulimbat sa kwarta ng bayan. So, ibig sabihin ito, for the record, my dear Filipino people, kung yan ang solusyon ng mga magnanakaw, walang pinagkaiba sa magnanakaw ang papalit sa kanya. Correct. At mahaba ito. May salaysay Balita, ito na. So, itutuloy ko na. Balita is only the Bilyars took the bait. Ibig sabihin ang bilyar lang daw yung kumagat sa pain. At, meron pa. At of course, si Pia, sabing ganon. Dahil si Alan ang magiging Senate President. Nako po. Ito kaso, ito na. Kaso, nagtatago na si Bato. Kaya nag-failed yung kanilang plano. Kaya, nadagdag bawas sila. Madadagdagan man, nabawasan. So, ibig sabihin,
hindi talaga meant to be na makudita nila yung Senado. Oh, eto na. Oh, so nag-fail nga daw. Balak sana nila ibalik si Marcoleta sa chairman of the Blue Ribbon Committee. At eto, ipe-present nga nila ang kanilang star. Walang iba siguro kundi si Saldico. Witness, star witness daw. Which turns out to be Saldico. Yun. Na may pasabog na mag-uugnay kay Pangulo. Para nga naman galitin yung taong bayan. Dahil nga bukas na mangyayari yung kanilang kanilang panawagan daw na prayer rally. Para daw sa kapayapaan. Pero para pala ito ay galitin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga alingaw-ngaw na walang patunay. Yun. So, ang backup plan nila, i-video na lang ang pasabog ni Saldico. Yan na nga. At ang nangyari, pa-installment pa, di ba? Parang yan nga yung yung meron silang nilalabas noon na mga USB na hanggang ngayon di na lumabas. Meron daw 5, may kopya daw si Sara Duterte. Ganon, di ba? Actually, parang ano lang to Parang yung vlogger sa ibang bansa na tinatawag nilang hitad. Yun na nga. Parang gano'n to, nagpapainit para makapag-generate ng galit ng tao. Tapos in the end, nung nilabas nila yung kuno yung AI, yung pupugak-bugak na AI video nila, nasunog. Yun na nga. Pati siya nasira ngayon, hindi na rin nalalayo ito. Dahil nga sa pagiging mapanuri ng mga kababayan natin, nabibisto. Di ba? Nabibisto. Tulad nito, babasahin ko pa ba to? Mukhang Sige, basahin ko. Sige, tapos partner, tuloy-tuloy na tayo, Susugin mo yan. Sige, eto na. So, ang backup plan nila, i-video na lang ang pasabog ni Saldico. At syempre, pa-installment nga. Okay? At gayon nga, sa kudita script nila, ito ang gagamitin nilang basihan para sa panawagan patalsigin si Pangulong Bongbong. Dahil nga ang una nilang press release, magdadasal lang daw sila. Ngayon, dahil nga meron nang lumabas na ganyan na binunyag ni Saldico, kahit hilaw na hilaw, gagamitin na nilang katwiran at gagamitin na nilang dahilan na magalit. Para sumigaw na sila na bumaba ka na sa pwesto. Yon. Kasi nga hindi sila pwedeng ganun Gagamitin na nila sabi ni Saldico. Kita mo, ang grabe Pero alam naman nila na hindi totoo. Pero ang tanong ko dito, partner, paniniwalaan ba nila yung mga kwento ni Saldico na kahit wala namang patunay at matibay na ebidensya? Yun na nga ang tanong. Kasi partner, hindi lang pwede sa akin na papakitaan mo ako ng maleta na sasalansan mo lang sa tabi ng sports car. Pwede kong gawin yun. May sports car ka sa bahay. Meron kang isa pang sakyan na malaki doon. Magsalansan lang ako ng maleta natin. Galing tayo na ibang bansa. Picturean ko. Pwede na yun Niloloko nga nila yung mga tao. Ito pa. May nagsabi kasi na maleta daw ng Rimowa. Alam ba nila yung itsura ng Rimowa? Yun na nga. Ibig sabihin nga, hindi na mahalaga. Kasi ginagawa nilang mga inosente yung mga Pilipino. Yun na ang pagkakamali nila. Pero ang naloloko lang naman nila na maliwanag dito, yung mga DDS, yung mga naniniwala sa kanila, itong mga dilis, na hindi nila kayang unawain yung mga bagay-bagay. Basta ang mahalaga maleta. Hindi sila pamilyar sa mga brand ng maleta. Pag sinabi na Rimowa, mamahalin yan. Oo, mamahalin yan. Nagkakahalaga niyan humigit kumulang 100,000 Ang isa, maleta pa lang. Paano naman? Maliit pa lang yun paano kung malaki pa? Kami yung magkakasya pa ng ilang milyon? Ito nga, 50 partner, million pagkakasyahin mo. Sa sobrang talino ng netizen ngayon, alam mo bang nalaman ng netizen na na-booking sila dun sa picture na yon? Biruin mo, partner. Sabi nila Rimowa. Nagulat ang taong bayan.
Kasi sa'yo nang sabi ni testigo na si Gutesa. Ah. Ngayon, naglabas ng isang mahaba. Isang mahabang naglatag. Ah. Dinagay nila doon sa ano. Ang pagkakamali nung nagpicture ngayon, Ah. partner, hindi napansin yung nakalagay na tag. Nagulat ng taong bayan. Di ba kakasale lang nung isang malaking mall dito sa Metro Manila, parehas ang tag nito? At ang picture daw na yun ay 2024 pa. Paano nangyari 2025? Teka muna. Naging 2024 Kaya yung nga, date? teka muna, dumating si Chris Ulo eh. Grabe kayo, kayo na pa ako rito, di nyo pinakikilala, di nyo pinagsasalita. Teka, Hindi, traffic kasalanan ng flood control to. Dali, yan. Okay na? Yun, Oy, mga kababayan, magandang gabi sa inyo lahat. At may shooting ako sa kabilang stasyon. Humabol lang. Ngayon, pinag-uusapan na nga namin itong usapin patungkol sa mga inexposed daw ni Saldico. Ang daming butas kasi. Tulad niyan, yung maleta kung totoong may lamang pera yon, gaano man lang yun nagbukas kahit isa, dalawa na maleta maipakita na may pera talaga. So, ibig sabihin, ako duda ko rito, yung mga maleta na yan ay mumurahin mumurahin Halata naman sa mga Pilipino, no? Kung kayo ay biyahero, kung kayo ay pamilyar sa mga pagbili ng maleta, alam nyo na mumurahin yung mga maleta na pinapakita nila. Correct. Hindi ho yun yung itsura ng brand ng Rimowa. Oy, Rimowa, baka naman, bigyan mo kami, 3 lang kami rito. Sponsor, tuloy mo. Yun nga, partner, napansin ko nga doon. Kasi, nakita ng netizen, ang sabi nila, yung pinagbasihan ng netizen to yung tag ng isang malaking mall sa Pilipinas, nag-sale. So, nakabili pala yung nag-picture noon. ng maleta. Mukhang hinabol Tapos no? sabi nila, yung picture daw na yun, nangyari daw 2024. Paano mangyayari na 2024 nagpicture kasama yung mga maleta, 2025 nag-sale itong malaking mall. Nako, bistado. Bistado kagad. Butas na butas Butas. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, matatalino na ang taong bayan. Correct. Matatalino. At least ito napapatunayan natin na ang Pilipino at ang mamamayang ng bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao nagsusuri na ngayon sa mga nilalabas sa social media. Ikaw, Crisulo, ano naman masasabi mo ron? Sabi ko nga, yung pahayag ni Saldico, parang parang yung, alam mo yung damit na maliit, pilit sinusuot sa taong mataba. Pilit na pilit. Pilit na pilit, parang nagmumukhang crop top yung pahayag ni, di ba ganun yung damit na maliit, di ba, pag sinuot sa matabang tao, nagmumukhang crop top Pilit na pilit yung pahayag ni Saldico. O tapos sabi niya pa nag-insertion daw na 100 billion si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Bicam. Sabi nga, bakit pa gagawin ni Pangulong Bongbong yun? Pwede namang isabay na sa NEP yun. Oo nga. O dito longest. And then ako tingin ko, hindi na rin alam ni ni Saldico yung mga sinasabi niya. Nakita mo yung tsura ni Saldico? Mukhang lutang na lutang. Parang, nakita mo yung suot niyang blazer? Hindi, sobrang luwag, nagmukhang AI Sabi nga ng ibang mga kababayan natin, mukha daw AI, pero hindi nga AI. Hindi AI yun. Especially sa account niya in-upload. Diba? Liliwanagin lang natin, hindi AI. Nagmumukha lang AI kasi stress na si... Sabi nga ni Koy kanina, na para bang sa sobrang desperado na ni Saldico, kahit si Cristo, ibibenta niya na Diba? Ganong itsura niya, makikita naman natin sa itsura na desperado na. Wala na Wala na, nandun na siya sa kawalan Pero kung ako, Saldico, subukan mo kayang magdasal muna. Maaaring hindi ka na nakakakita sa harapan, sa likuran, sa tagiliran, kaliwat kanan. Subukan mo naman tumingala. Baka makita mo at masumpungan mo ang katotohanan. Hindi yung nakatingin ka lang at nag-iisip ka lang ng kayamanan. Diba? Correct.